Hawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan. Reporter's Notebook. Ano pang matitira sa pagkain sa pamilya namin? Yung pangangailangan namin sa buhay namin, ano pang babayad namin? Pamigay na. Yung lupa, wag nang bayaran sa mga magsasaka. Sa lawak na 6,000 hektarya, ang Hacienda Luisita ang itinuturing na isa sa pinakamalaking asyenda sa buong bansa. Sa loob ng ilang dekada, isa ito sa pinaka-pinagtalunan at pinaka-pinag-usapang lupang agraryo. Sagot na nga ba ang desisyon ng Korte Suprema sa lupang matagal nang ipinaglaban at inaasam ng mga magsasaka? Ganado sa pagtatanim ang mga magsasakang ito sa Hacienda Luisita. Ang mga bagong punlang itinatanim nila, simbolo raw ng bagong simula para sa mga magsasaka. Dekada na binilang ng kanilang mga kamay sa pagbubungkal at pagtatanim sa lupa ng asyenda. Ang kaibahan lang ngayon, ang lupang kanilang sinasaka, maaari nang mapa sa kanila. Matapos ang matagal na paghihintay, ipinag-utos ng Korte Suprema na kailangang ipamahagi sa mga magsasaka ang asyenda. Ang desisyon ng Korte Suprema ay nagbibigay ng malaking pag-asa para sa mga magsasaka dito sa Hacienda Luisita. Nakalipas na mahigit 2 dekada ay makukuha na nila ang lupang sarili nilang bubungkalin. Ipinanganak at lumaki sa Hacienda Luisita, pagsasaka ang buhay na kinagisnan ni Florinda, 51 taong gulang. Maging ang kanyang mga magulang, sa asyenda rin ipinanganak at namatay. Kaya sa 5 dekadang pagsasaka niya sa asyenda, tila nagbunga ng araw ang paghihirap nila. Matagal kami naghintay, marami pang kaming naranasan na talagang pinakamahirap. Kahit na pagod kami sa kasisigaw sa lansangan, sinisigaw namin sa rally, ang karapatan namin ngayon, nagtagumpay na kami, masaya na kami, nalis lahat yung pagod natin. Sa desisyon ng Korte, pinagtibay nilang sinasaad ng konstitusyon na ang karapatan sa lupa ay para sa mga magsasakang nagbubungkal at nagtatanim dito. Ang lupa ng asyenda, katumbas ang 30% stock sa mga magsasaka, habang ang natitirang assets ng kumpanya, kabilang ang 67% na stocks ng mga kawangko. Kung tutusin, 7 pangulo na ang pinagdaanan sa usapin ng Hacienda Luisita. Mahaba ng tinahak nitong landas sa kasaysayan. 1957 nang mabili ng pamilya Cojuangco sa mga Kastila ang asyenda sa probisyong kailangang may pamahagi ang lupa sa mga magsasaka nito matapos ang 10 taon. Pero pagsapit ng 1967, walang lupang naipamigay. 1986, bit-bit ang reforma sa lupa bilang isa sa kanyang mga programa na iluklok si Cory Aquino bilang Pangulo ng Bansa. Pero matapos ang 11 buwan, naganap ang Menjola Massacre. Ang panawagan sa reforma sa lupa nauwi sa pagkasawi ng 13 ralista. 1989, sa ilalim ng Administrasyong Aquino, naisabatas ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Sa ilalim nito, dapat ipamahagi ng landowners ang kanilang mga lupang sakahan sa kanilang mga tenant farmers sa loob ng 10 taon. Nang taon ding iyon, mahigit 90% ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita pumayag sa SDO agreement. Sa sistema ng SDO, hindi lupa ang ipapamahagi sa mga magsasaka, kundi shares of stock ang paghahati-hatian. Sa paglipas ng panahon, dahil sa kakarampot na kitang nakukuha ng mga magsasaka mula sa SDO, hiniling din ng mga magsasakang kanselain ito. Pero ang panawagan, nauwi sa karasan na maganap ang tinaguriang Hacienda Luisita Massacre noong 2004. 2010, nagsagawa ng referendum ang Hacienda Luisita Management kung SDO o lupa ang gusto ng mga magsasaka. Mas marami ang pumili sa SDO. Hulyo ngayong taon, pinabura ng Korte Supremang naunang utos ng PARC na ipamigay ang lupa at ibasura ang SDO.
Iniutos din ng korte na magsagawa ng referendum para papiliin ang mga magsasaka kung stocks o lupang sakahan. Pero mapila mga magsasaka para lupa na ang ipamigay. Hanggang sa iutos na ng korte kamakailan na ipamigay na ang lupa sa mga magsasaka kung saan mayigit 6,000 farmer beneficiaries ang sinasabing mabibiyayaan. Itinuturing na isa sa pinakamalaking asyenda sa bansa. Humigit kumulang 5,000 hektarya ng agricultural land ang Hacienda Luisita. Katumbas nito ang halos pinagsamang lawak ng mga lungsod ng Maynila at Makati. I'm still trying to check the records. If I'm not mistaken, this is the first time we're doing 4,000 hectares in one go. So this is going to be tough. This is going to be hard. That's why we're implementing, we're planning new ways to do this, like how do you do the survey, how will you do the census, how do you make this transparent? Kung pantay-hati ng lupa sa mga magsasaka, bawat benepisyaryo makakatanggap ng hindi palalagpas ng 1 hektarya. We always respect and we shall abide by the decision once it becomes final and executory. Magandang pakinggan. Ito, may titulo na ako, pangalan ko. Yung gagawin mo doon at kung anong kapakipakinabang, ikaw na ngayong mag-isa lamang ang magpapasya. Ganun ang nakikita natin. Pero para kay Florinda, lubos na mas kikita sila kung sa kanilang lupa kaysa maging swelduhan ng asyenda. Sapat na yung hindi gaya noon na nagtatrabaho kami sa tubuhan. Yun nga sinasabi ko, ang nilalabas namin noon 9.50 centavos. Anong mabibili ng 9.50 centavos? Pero ngayon, kung masipag kang magtanim, itinda mo, iikot mo lang sa barangay, itinda mo lang. Meron ka ng bigas, meron ka ng walang panggamit sa bahay. Kaya mas masarap ngayon ang buhay namin kesa noon. Pero mas kinababahala ng mga magsasaka, ang matagal ng inaasahang lupa, kailangan pa rin pala nilang bayaran. Sa isang talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino matapos lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, iginit niyang kinakailangan din mabigyan ng sapat na kompensasyon ang mga dating may-ari ng asyenda. Huwag natin ubusin yung kapital, ibig sabihin, meron just compensation. Para naman yung dating may nagmamayari ng lupa, ay hindi mo inagawan ng lupa, piyaran mo ng tama, yung kanyang kapital na ibalik sa kanya, pwede mapuhunan sa ibang mga lupa. Makakatulong sa pagdadagdag na hanap po sa ating bansa. Sa ilalim kasi ng Executive Order 229 ni dating Pangulong Aquino, itinatakda rin ang kompensasyon para sa landowners na mababawian ng lupa. Bago may pamahagi sa mga magsasaka ang lupang nakapailalim sa CARP, kinakailangan bayaran ng mga magsasaka ang landowners sa pinagkasunduang halaga na magkabilang panig at gobyerno. Sa kaso ng Hacienda Luisita, 30 taon ang ibinigay na palugit sa mga magsasaka para mabayaran ng lupa. There's already an implicit subsidy under the Comprehensive Agrarian Reform. Not implicit, an explicit subsidy because in the normal course of things, the landowner is paid 10 years, the farmer pays 30 years. So that even though piso for piso, doon pa lang sa haba ng panahon, meron na agad subsidy explicit. Hindi rin pwedeng ibenta ng farmer beneficiaries ang lupa sa loob ng 10 taon. At kapag hindi nabayaran ng mga magsasaka ang itinakdang halaga, Pagka hindi nakapagbayad, pwedeng bawiin yung lupa mula sa kanya. Paano namin babayarin yun? Etong na magsasaka ka, inutang lang namin. Ano pang matitira sa pagkain sa pamilya namin? Yung pangangailangan namin sa buhay namin, ano pang babayad namin? pero git ng kampo ng Hacienda Luisita Incorporated, masyado raw maliit ang halagang itinakdang bayaran ng magsasaka. Sa utos ng Korte Suprema, nakabatay ang halaga na kailangang bayaran sa Hacienda Luisita sa 1989 fair market value ng lupa. Nagkakahalaga ito ng 160,000 pesos kada hektarya. Yung DAR, ang sabi nila, 16 pesos per square meter lang. Sinabi namin, yung mga bentano, kamukha yung pagbibili ng SC-Tex, yung Hacienda Exit. Hacienda, nakita mo naman yun, no? 100 pesos per square meter yun eh. That was somewhere in 2004. Oh. So, ang layo ng agwat nun eh. Ang sa amin, no, we are talking of
22 years past, ang market value should be current sana. Tinitingnan namin yung valuation nga, yung just compensation, na magiging topic ng possible motion for reconsideration sa Korte Suprema. Para baka sakali, tingnan uli ng Korte Suprema ang basihan doon sa valuation. Pero ang pangamba ng mga magsasaka, hindi pa natatapos ang babayarang halaga. Benepisyaryo rin ng asyenda ang grupo ng mga magsasakang ito. Katunayan, stockholders din sila ng Hacienda Luisita. Pero hindi raw sila kabilang sa mga mabibiyayaan ng lupang sakahan. Wala. Sa mahigit 10,000 kasing farmer beneficiaries ng Hacienda Luisita, mahigit 6,000 lamang ang kinonsidera ng Korte Suprema. Sila mga benepisyaryong nakapirma sa 1989 Memorandum of Agreement o MOA ng Hacienda Luisita para sa stock distribution option noon. Ang nalalabi kasing mahigit 4,000 iba pang magsasaka nagsimulang magtrabaho sa Hacienda matapos ang MOA. Ang alam po ng mga tiga-asyenda, kung pinamigay ang lupa, 10,000 makakakuha, pero hindi po pala 6,000 lang. Ikawawa yung mga hindi makakakuha. Halimbawa, sir, 10,000 tayong beneficiary ngayon, mahigit. Tapos 6,000 ang bibigyan, di ba magkakagulo? Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, mananatili naman daw stockholders ang mahigit 4,000 magsasaka. Baka hindi man masaka yan, baka agawin ng 4,000, magkakagulo kami. O, ano pagtatrabawin namin, sir, kung bibigay na? Sigurado magkakamatayan doon, sir, kung pag ganun nangyari. Ayaw nila mga tao yun. Kaya para sa grupo, ilalaban din nila ang kanilang karapatan para sa lupa. Kaya kung kami tinatanong siya talaga, ang maganda, magre-request kami sa Supreme Court, pumunta sa barangay bago ipairal yung naging desisyon ng Supreme Court para alam nila talaga kung anong gusto talaga ng mga tao. Sa tala ng Department of Agrarian Reform, sa loob ng mahigit 20 taon, 80% pa lamang ng mga CAR plants ang naipapamahagi. Sa ilalim ng CAR, umaabot sa mahigit 1,000,000 hektarya pang agraryong lupang kinakailangang ipamahagi sa buong bansa. I haven't seen any agrarian reform program in the world that has lasted 25 years in terms of implementation. Bakit? Sapagkat kinakailangan mabilis yan eh. Kasi the longer it takes, the better the resistance of the landlord. The message has always been sent by this administration that we are serious about CARP. The money is there, the political will is there to be able to implement it. Like right now, if you go around the entire country, the entire DAR is studying a new set of rules on how to make this thing even go faster. Para sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita, higit sa anumang halaga, katumbas daw ng lupang ito ang kinabukasan ng kanilang mga anak at mga magiging anak pa. Mampamamana ako ng patay na ako, buto na ako, lupa pa rin. Nandyan pa rin ang lupa. Lalabang kami talaga hanggang may lakas pa kami, kabang nakakalakad pa kami, lalabang kami. Sa kabila ng tamis ng mga tubong nakapaligid sa kanila, ay pait ng ilang dekadang pakikipaglaban para sa karapatan ng sinasakang lupa. Na namin mapakinabangan ang ating mga lupain doon sa Hacienda Luisita. Hanggat hindi may sasapinal ang desisyon para tuluyang may pamahagi ng lupa ng Hacienda Luisita, mananatiling mahaba-haba pa ang lalakbayin para sa kanilang lupang pangarap. Ako si Jigo Manikad at itong nakatala sa aking reporter.